Okay, maayong pagbabalik sa inyong lahat. Magandang araw po sa ating mga suking mga subscriber. At ito ulit ako, nagbabalik sa ating mga opinion na wala lang ako ng isang araw. Isang araw ba? So almost 2 days ako nawala sa aking pagba-vlog dahil nga, di ba, nung last kong vlog sabi ko hindi muna ako mag-upload o hindi muna ako gagawa ng mga aking opinion kasi galing po kami sa bakbakan talaga 2 araw na trabaho namin na madaling araw kami nakaka-uwi kasi sa daming bisita namin dito. So wala talaga akong time. So ikwento ko lang saglit ito. Kaya sabi ko, hindi nga ako nakapanood ng mga video talaga nung time na yon. Kasi bukod pa sa sa busy, naulan at saka mahina yung signal namin dito sa internet. So hindi ko nakapanood ng mga balita. So 1 araw lang, 2 araw lang ko halos nawala na, hindi nakapag-vlog, hindi nakapag-reaction. Ay kanina pag open ko sa aking mga social media, sa aking account ba sa social media, ay bumungad agad itong si Saldico na nagsalita sa kanyang video na medyo yumanig sa buong mundo itong ginawa ni Saldico, na dinamay niya na itong pinaka-mastermind na itong si Saldico. Although wala akong video nito i-upload kasi alam ko naman na alam niyo na rin to at napanood niyo na rin ang kanyang mensahe doon sa binabasa niya na video na yon. Bago ho yan natin dagdagan ang opinion natin dito kay Saldico, na ito na, naglaglaga na talaga itong mga kanilang grupo. Hindi na talaga to pwede sabihin natin na hindi talaga to aabot kay Bongbong Marcos. Shout out muna tayo dito kanila ni mga madam to ha. Walang mga sir ngayon na. Sabagay yung huli kong upload, huli kong vlog, kunti lang ang nagko-comment, nagpapa-shoutout. Ganun pa man, maraming salamat sa iyong suporta ha. At kunti rin naman kasi ang napanood yata nung video na yon, kasi makikita niyo naman yun nung nasundan nito, kung kunti lang naman talaga ang nakapanood noon. So maraming salamat sa iyong suporta ha sa aking mga upload. Dito kanila ni Madam Ma'am Lina Maladil, kay Ma'am Clarita Untulan, hello po sa inyo Ma'am, Untulan pala, yan na naman tayo, yung dila. Ma'am Clarita Untulan, dito kay Ma'am Music Zone o Nineth Bourbonlock of Malaysia. Tama ba to? Pagkasulat ko, Nineth Bourbonlock of Malaysia. Shout out po sa taga Malaysia, ingat po kayo mga ma'am, ha? Kay Ma'am Veronica Peralta, kay Ma'am Merlin Sagario, salamat sa inyong pagpresenta sa aking nung nakaraang ating huling upload po nung nakaraang araw, no? So maraming salamat ulit sa inyo. So ito na, dagdagan natin. Ito si Saldico. Ito na inantay natin. Ako mismo nagantay ako dito sa kanyang paglabas talaga. Kasi alam ko naman na ito si Saldico, lalabas at lalabas talaga ito. At alam na naman natin talaga, kapag lalabas ito, idadamay talaga si Bongbong Marcos. Hindi lang si Martin Romualdez. Alam naman natin na itong si Martin Romualdez, yun talagang unahin niya. Ito si Martin Romualdez, hindi naman din pwede ito, nagagalaw din siya, na wala din siyang nag-command dito sa kanilang ginagawa. Doon sa mga insertion sa budget nitong 2025 na controversial na insertion ho ito. So, ganito ang senaryo nila ngayon na hindi na nila mapigilan talaga ng laglaga na. Ito si Saldico, ginawa kasi nila nito ni Martin Romualdez at saka si Bongbong Marcos, ginawa nilang sangkalan ito si Saldico. At ito si Saldico ngayon, parang bangkay na nabuhay. Kasi sa sinabi niya nito na hindi na siya mananahimik, sasabihin niya na lahat bago siya, kasi may nakaplano daw di umano na papatayin siya. Di unahan niya na dito sa kanyang mga sinasabi ngayon. Alam ko naman kalat na kalat to ngayon kasi ito yung nagpapayanig sa mga social media ngayon ha. Yung sinabi ni Saldico.
Hindi ho ito sabihin natin na hindi na yanig ang social media dito, pati mga mainstream media. Alam nyo ba kung bakit na dito, ang mga ini-interview dito, itong si Ping Lacson, parang hindi nila accept ang ginagawa na paglabas ni Saldico sa kanyang video. Teka muna, bakit ayaw nila i-accept yon? Ayaw nilang kasi hindi naman daw under oath yung pagkasabi ni itong si Saldico. Kaya sila hindi nila pinapansin. Ang kulit ng langaw. Mas makulit pa kay Ping Lacson. Kapag may nagsalita na ordinaryong tao laban dito sa Pangulong Duterte, ayun na naman, Pangulong Marcos, agad-agad nila imbestigahan sa NBI. Pero ito si Saldico na nagsalita patungkol ho dito kay Martin Romualdez at ito kay Bongbong Marcos, wala, didma. Ang lang nila, walang kredibilidad yan. Hindi natin pwede paniniwalaan yan kasi hindi under oath yung sinasabi niya. At ang daming mga conclusion nila doon ng mga sinasabi. Porkit daw si Saldico sinuhulan ng mga Duterte. Ano kahilo? Paano ito mangyari na si Saldico bumaliktad? Paano si Saldico nito sabihin natin na bumaliktad lang para kakampi kay Sara Duterte? Na sino bang unang tinarget nito nilang grupo ni Saldico? Si Sara Duterte. Kaya siguro akalain ni Saldico ngayon na siya mismo gagawin sangkalan nitong mga nila ni Marcos, ito magpinsan. Una kasing ginawang sangkalan itong grupo ni Bongbong Marcos, ito si VP Sara. Kaya nga may unit team Dahil doon, natupad ang kanyang pangarap na magiging presidente. Ngayon, nagiging presidente siya. Gusto siyang magiging prime minister ulit. Di na bababa sa kanyang pwesto. Si Martin Romualdez naman, yon ang target din, prime minister. Siguro dito na sila nagkabukingan na to sila ngayon. Di na sila pwede na yung hati-hati. Di ba sabi nga ni Bongbong Marcos, mga walang hiya kayo? Kasi nga yung pera na yon, yung yung magkano ang ini-insert ni Bongbong Marcos na sinabi para dito kay sa Secretary of Budget sa DBM, itong si Mina Pangandaman, nagbubulol Mina Pangandaman, ito yung sa DBM. Magkano ang hiningi? Ang nila na i-insert 100 billion pesos. Siguro itong 100 billion pesos dapat mapunta lang to kay Bongbong Marcos. Kaya lang hindi natupad. Kaya si Bongbong Marcos noong time na yun sa SUNA, yun galit na siya, umulbo yung galit niya. Kaya pinasabog niya to. Hindi niya alam, yung ginawa niya ngayon, backfire sa kanya ngayon. Kasi galit siya noon, nung time na yun sa kanyang SUNA, na dahil dun sa flood control, yun pala siya ang mastermind. Tama nga Pero hindi mo alam na ikaw mismo nagsabi na ilang pages ang binabasa mo. 4,000 plus pages ang binabasa niya doon. Para makita yung at wala siya nakitang blanco doon. Ito na. So, maniwala pa ba tayo sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos? Ito na si Saldico. Ito na yung inantay natin. At huwag niyo sabihin na binayaran to ng mga Duterte. Ang mga Duterte, kuripot daw ho yan. Sino bang ngayon ang may mga vlogger na nagbabayad? Mga Marcos. Administrasyon na ang may mga vlogger na binabayaran. Ang mga Duterte, yun nga sabi, kahit gaano ka-close na mga vlogger dito sa mga Duterte, ni isang kusing na walang tinanggap, hindi nagbabayad. Kasi nga sa kakorupita, kahit naman siguro ako, bakit ako magbabayad sa mga vlogger para bahuhin yung pangalan ko? Hindi na kailangan. So ito mga vlogger ng mga dito kay Pangulong Duterte noon at kay VP Sara ngayon, hindi ho yan bayad. Ang nagbabayad niyan ang binabayaran ngayon itong mga kakampi ni Bongbong Marcos. Nakita naman natin kung sino yung mga diyan, yung mga nagba-vlog na sobra talaga grabe sa mga Duterte.
Nakikita ko dyan na ang dami ang dami. May dating broadcaster ng PTV4. Meron dyan. Alam nyo na kung sino yan. Grabe ha. Tapos itong si Claire Castro, nagpa-vlog yan eh. Yan ang unang mga binabayaran ng mga Marcos. Tapos, ito si Saldico, hindi talaga ito makauwi ng Pilipinas. Sa ginawa niya na ngayon, na may nagpasabog na pinaabot na talaga sa Malacanang, yung sinasabi ni sino ba yon, yung witness na yon, na hindi Gutesa, o di ba nabanggit niya na malapit sa Malacanang at kasabwat itong si Bersamin, o di ba na unti-unti na talaga tayo nalinawan. At tingnan ninyo sa mga social media, sa Facebook lang kayo manood, yung mga komentaryo doon, basahin ninyo kung ano ang mga sinasabi ng mga tao doon, galit kay Bongbong Marcos. At may nagtanong pa bakit daw itaon ngayon na lumabas to si Saldico na may nalalapit na mga nga rally itong weekend. 16, 17, 18. Kaya ano pitsa ngayon? 15. 15 ngayon, so bukas ang umpisa ng rally ng INC. So, ito yung mga tanong ng mga tao, bakit tinaon yan? Bakit tinaon yan sa nalalapit na rally? Ibig sabihin nito, ang yanig na. Gumalaw itong Pilipinas ngayon, parang pinagalaw ng lindol. Ano na sila ngayon? Laglaga na. Nilaglag kasi nila una itong si Saldico. Di nila akalain si Saldico kasi. Na alam naman natin ngayon, mga social media. Ang dali ka lang mag-access para maglawas ka na yung sa loobin. May social media ka. May mga social media ka sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Ang dali. Mayroon kang mag-post ka dyan sa Twitter. X na ngayon. Madali lang. Yun ang sabi ko, bakit dito pinapansin niya, Ping Lacson? Sabihin pa, hindi daw, parang hindi yan credible pagkasabi. At ang sabi na naman ni Claire Castro, itong corruption ngayon, hindi naman to nangyari ngayon. Time na to. Panahon pa nung dating administrasyon. Kay Duterte pa rin ang kanyang ang balik. Kaya di ko kinuha yung sinasabi ni Saldico kasi alam ko naman nakikita ninyo. Ang ako lang dito, opinion lang ang kondire ipakita. So, hindi ka naman pwede na si Saldico nasa dati sa pinakapangyarihan na mga dyan sa House of Representative na committee. Hindi naman siya pwede doon na ilagay kung hindi ka close sa speaker Hindi ka naman pwede na yung mga budget na yan na hindi mo rin yan i-priority. Kasi doon sa speaker, ikaw rin babalikan. Di anong mangyari sa iyo? Tanggal ka sa appropriation. So, ang ginawa niya, kung anong utos ni Bongbong Marcos na mag-insert ka dyan ng 100 billion. So, ang ginawa niya, nag-insert siya. Yun ang sabi niya na paano hindi niya alam na siya nag-approve si Bongbong Marcos. Ito na. Kaya lang, may pilit talagang patatahimikin itong issue na to ngayon. Ang dami na nilang gustong ilihis. Tama-tama lang din to na lumabas to itong si Saldico kasi unti-unti na nilang unti-unti na nila tong buburahin itong issue na to Interviewin si Martin Romualdez, ang kanyang sangkalan, kasalanan ni Saldico. Ay di sabi ni Saldico, kung ganoon man lang naglaga na tayo, di ginawa niyo ako ditong ginawa niyo ako sangkalan dito, ilalaglag ko rin kayo. Wala na akong choice dito. Magsalita na talaga ako. Hindi nila akala kasi, ano bang akala nila dito sa kanilang dating kasamahan? Hindi magsalita. Yung sinasabi niya, na imbes na pauwi na siya ng Pilipinas, siguro yun yung nag-stop over siya ng Singapore. Singapore to Dubai. Dubai hanggang dito sa Spain. So, nandito siya ngayon sa Europe, nag-iikot. Ngayon, gusto nilang pauwiin. Di nga nila makansila ang passport Kaya pala, na itong investigasyon ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee, ayaw talaga nila na ituloy-tuloy ito. Kasi dadating talaga sa pangalan ni Bongbong Marcos. Dumating na
Dumating na, hindi na talaga ito mapigilan. Baka itong pasabog ni Saldico na dumating na talaga kay Bongbong Marcos, dito na ako maniwala na ang Pilipinas gugulo sa politika na to, lalo. Magulo naman talaga, magulo naman dati. Ngayon, ibang gulo ito. Kapag ito si Saldico, hindi talaga to nila palabasin talaga diyan. O kaya anong nila dito na pasalitain talaga. Magulo talaga to. Kanina nga daw dapat mayroong may tawag nito, may Zoom dapat si Saldico. Hindi tinuloy sa Senate Blue Ribbon Committee. Kinansela. Walang dahilan. Kasi may narinig ako sa ibang social media na pilit talaga na ilihis yung sasabihin ni Saldico. Una nang nagsalita si Saldico Sabi ko, alam ko naman na itong ginawa kong nito, parang yung iba nito hindi na interesado, pero akin lang to, opinion. Sabi ko darating at darating talaga to. Bongbong Marcos pa rin ang bagsak nito. Ayun na. Sa kanya talaga ang bagsak nito. Si Amy Marcos nga may pahiwatig na na yung kapatid niya mismo, isa sa mga mastermind dito. Hindi naman po pwede. Si Saldico walang amo. Martin Romualdez, si Martin Romualdez, hindi naman po pwede yan, nagagalaw din siya kung wala din siyang amo. Sino bang amo ni Martin Romualdez? Bongbong Marcos. Si Bersamin, sino bang amo ni Bersamin? Bongbong Marcos. Si Amina Pangandaman, sino bang amo niyan? Sino bang nag-appoint sa kanya dyan sa DBM? Bongbong Marcos. Di ganon. Bagsak lahat kay Bongbong Marcos. Tapos sabihin pa nila, si Bongbong Marcos nga nag-expose na yung katiwalian ngayon sa flood control. In-expose niya kasi nakikita niya na wala siyang natanggap. In-expose niya? Noon pa naman yan may mga katiwalian niya pero hindi ganon kalala nung time ngayon ni Bongbong Marcos itong katiwalian. Panahon ba ng dating administrasyon ni Pangulong Duterte, ganito ba kagulo ang Pilipinas? Hindi. Panahon ni Pinoy, si Pinoy, mahina naman ng presidente yun. Hindi naman ganito kagulo Natandaan ko, ang pinaka-controversial ni Pinoy na nagiging presidente siya, na pinaka-controversial na yung Mama sa Panong. Yun ang pinaka-controversial niyang issue. Pero ito ngayon, itong issue sa katiwalian, wala, bagsak ang peso, walang negosyante na magtiwala sa Pilipinas. Bongbong Marcos lang na pamumuno ang mayroon tayo ngayon na kumplito ricados itong kanyang pamumuno talaga. Ang hilig maglihis sa mga issue. Kaya ito yung tagapagsalita niya sa Malacanang, hindi talaga niya pwedeng palitan yan kasi sobrang lihis na Nakikita na nga natin, hindi naman tayo mga tunto na nililihis na yung mga issue. Alam siguro ni Claire Castro na matutumbok na sila, ilihis natin to. Di na kaya to. Subukan nyo. Itong lahat na mga ni Saldico na in-upload na sa mga social media ngayon, tingnan ninyo ang mga komentaryo niyan. Sa TikTok, ganon din. Bongbong Marcos na ang bagsak. Sabi, may makukulong na itong darating na Pasko, walang Merry Christmas daw itong makukulong ngayon. Siya pala Kung hindi ito makulong ngayong taon na to, iwan ko lang sa sunod taon. Kung nandyan pa yan. Kasi palagay ko, itong lumabas itong si Saldico ngayon, tamang-tama nga to. Ito sa nalalapit na issue, rally, umpisa bukas. Itong INC at saka itong GIL at saka KOGC. Tamang-tama to. Magandang magandang pangpainit. Magandang ricados ito sa rally ngayon. Dapat naman talagang paalisin itong presidente na to. Wala talagang ginawa to sa kanyang pagka-presidente ngayon. So sana nakatulong itong opinion ko na kung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na rin. Maraming salamat.